Hindi ko maintindihan tong misis ko. Ang sabi niya ay samahan ko raw siyang bumili ng lalagyanan ng breast milk niya. At syempre dahil day off ko ngayon, sasamahan ko siya at ihatid ko siya dun sa bilihan. Pero mukhang nagkaunsehan kasi napadaan kami sa bilihan ng damit ay sabi niya titingin lang daw siya, hindi siya bibili. Pero eto na nga, may daladalang plastic. Nag-drive na kami dun sa baby shop para bumili ng plastic na lalagyanan ng breast milk. Finally, eto na talaga yung totoong bilihan at for sure dyan na siya makakita. Habang naghihintay ay napatingin ako dito, 2,380 lapad yung ganyang kalaki na bahay. So dumating na ang misis ko. Naisip ko agad, ano yung pagkalaki-laking bitbit niya ay ang bibilhin niya ay yung plastic na lalagyanan ng breast milk. Na-scam na naman yata ako. Yan yung lalagyanan mo na milk? Ah? Ang laki pala ng lalagyanan ng ano no? Yung... Ito yung lalagyanan ng milk. Ang laki naman ng box. Pang gasoline ni Mika. Ito, libre. Free. Buy one, take one. Akala ko huling scam na yun sa baby shop pero nung napadaan kami ng Daiso, sabi niya tumigil daw muna kami dito. Bumili lang pala ng mga plastic na pambalot niya dun sa mga karne na binili namin. Natutuwa ako sa misis ko kasi lahat naman ng binibili niya ay para sa amin din. Kaya nung pag-uwi namin ay tuwang-tuwa ako kasi i-unbox na namin itong baby bouncer ni Mika. Salamat na rin sa misis ko kasi naisipan niya tong bilhin. Swerte talaga tayo sa asawa kapag hindi sila materialistic. Nung college kami, hindi ko makakalimutan, sabi ng asawa ko ang kanyang love language ay quality time. Pagkatapos namin ikasal, doon niya na-realize na ang totoong love language pala niya ay gift giving. Pero syempre, joke lang, mabait talaga yung misis ko at hindi materialistic. Yun ang sabi niya. Anyway, balik tayo dito sa baby bouncer. Napakaganda at napakadaling iset up. Hindi ko mabinasa instructions pero nakuha ko kaagad. Simpleng kabit-kabit lang tapos may lock sa ilalim kung gaano mo kataas gustong i-recline. Sa totoo lang, ang laking tulong nitong baby bouncer para sa mga parents kasi pwede nating iwan yung baby dyan na na-entertain. Ngayon pa lang naisip ko na mas useful pa ang baby bouncer kaysa sa crib. Ramdam ko yung tuwa ni Mika pagkalagay namin sa kanya dun sa baby bouncer. Parang bago sa kanya yung feeling na nayuyugyug at naduduyan. Hindi naman best itong baby bouncer na nabili namin pero okay na to as long as nagagawa niya yung dapat niya talagang gawin. Hindi naman naiisip ni Mika kung magkano yung baby bouncer niya. Ang mahalaga ay kapag kailangan nating iwan ng mga baby natin ay hindi sila nasa-stress na umiiyak. Malaki kasi ang epekto sa mga bata kapag lagi silang nasa-stress sa pag-iyak. Ngayong accessible na lahat ng quality information sa pag-aalaga ng bata ay i-maximize natin yung mga dapat nating gawin. Kinahaponan ay naisipan namin mag-jogging. Ngayon na lang kasi kami nagka-time ulit. Nag-hike din kami dito sa mini mountain. Hindi naman siya gaanong kataas. Sakto lang siya pang quick exercise. Hindi gaanong nakakapagod pero hindi rin sobrang ikli. Worth it naman lahat ng pagod kasi pag narating mo yung peak, grabe ang ganda ng view. Mula dun sa dagat papunta dun sa mga bahay, nakaka-relax tignan kasi ang liliit nila. Kapag nasa taas ka ay ramdam mo talaga yung freedom na para kang ibon na lumilipad. Pero syempre bago mo tumarating ay kailangan natin maghirap. Kagaya nga ng sabi nila, the road to heaven feels like hell and the road to hell feels like heaven. Na-realize ko na kung gusto talaga natin ma-achieve ang mga great things in life ay kailangan talaga natin ito paghirapan. Kaya shout out sa lahat ng mami, daddy, kuya, ate, estudyante o kahit sino ka pa na nag-grind. Alam kong darating rin yung araw na magse-celebrate tayo ng victories natin kaya wag natin titigilan. Kaya natin to. Yun lang. Bye!